Pisang ko, ulitin ko na lang, pasensya na kayo. Okay, ang ating message dito ay pasensya niyo na ako, i-erase ko na lang mamaya yung portion na walang sounds. 19 ba? 20 minutes halos. Sige, ulitin ko na lang. Pasensya na, pasensya na. Ang aking vlog ngayon ay follow up doon sa vlog ko kanina. Ang vlog ko kanina ay nagsasabi na mananalo sila ni Duterte, sila ni Bato, sila ni Albayalde, sila ni kung sino ba bang kasama nila sa kaso sa ICC sapagkat wala na po talagang jurisdiction ng ICC. Yan po ay conclusion ko base po sa batas ng Rome Statute. Okay. Pero ganun pa man, nais ko lang din sabihin na may kasalanan dito si BBM. Dahil alam na ni BBM at saka ni Minardo Guevara as early as 2023 na wala ng jurisdiction ang ICC sa Pilipinas. And yet, nagsampa pa nga sila ng motion na ipadismiss ang kaso. Matapos binasura yung kanilang motion, hindi ang rason kung bakit hindi binasura ang kanilang motion ay sapagkat hindi naniniwala ang ICC na gumagalaw na ang investigasyon ng Pilipinas. So having said, dapat sana ay gumalaw na si Bongbong Marcos. Bakit hindi sila gumalaw? So yan na, sasagutin ni Bongbong Marcos yan. Alam na alam nila magandang argumento ni Bongbong Marcos at saka ni Minardo Guevara na wala na talagang jurisdiction ang ICC sa Pilipinas. Ang argumento po nila simple lang. Sapagkat sa ilalim po ng Article 1 to 7 ng Rome Statute na sinasabi na magkaroon lamang jurisdiction ang ICC kung mayroong nagawa na proceedings or investigation or any matter sa panahon na kasapi pa ng ICC ang Pilipinas at sa panahon na hindi pa final ang withdrawal. So, kailan po naging final ang withdrawal ng Pilipinas? Naging final po ang withdrawal nito noong March 17, 2019. So, ngayon, ang sinasabi sa Article 1 to 7, Paragraph 2, na kung merong mga kooperasyon o pakipagtulungan na nangyari sa loob ng panahon na membro pa ang Pilipinas at hindi pa naging final ang pagiging withdraw, ay may obligasyon ang Pilipinas na tuparin at may jurisdiction din ang ICC sa kaso. Ang tanong, sabi ko nga kanina, ano ba ang nagkaroon, ano bang cooperation o pagkipagtulungan ang nangyari sa gitna ng Pilipinas at ng ICC sa panahon na kasapi pang Pilipinas ng ICC? Sagot, wala po. Bakit wala? Kasi ang ginawa lamang po ng ICC, tumanggap sila ng mga affidavits mula kay Attorney Jude Sabio na abogado ni Edgar Matubato na inappoint or kinuha na abogado ni Senator Trillanes noong araw at dinugtungan pa nila ng mga testimonya ni Arthur Las Cañas ay yun lamang ang ginawa. So, ibig sabihin, wala pong ginaganap na pakikipag-usap sa gitna ng ICC at Pilipinas, Philippine government. Kundi, mga tao lang. Hindi naman Philippine government, si Attorney Jude Sabio, si Edgar Matubato, si Arturo Las Cañas, at saka si Trillanes, at yung kanyang assistant na Magdalo na congressman, si Alejano. Okay. So, wala pong pakipag-usap na nangyari sa gitna ng Pilipinas at ICC sa panahon na yon. Nagdala po ng ebidensya noong April 2017 sila na Trillanes kasama si Attorney Jude Sabio. Tapos dinugtungan pa nila yan. 2017 din. Ngayon, February 8, 2018, nag-anunsyo po si Fatou Bensouda na magkaroon po ng preliminary examination ang
Office of the Prosecutor. So ngayon, noong March 17, 2018, nagsumiti ng withdrawal si Duterte sa United Nations Secretary General. At pag-withdraw ay magbibilang ka ng 1 year at saka pa lamang magiging final ang withdrawal. At ang withdrawal ay mangyayari na final noong March 17, 2019. Kasi 1 year from March 17, 2018. So, pagkatapos doon, hanggang doon sa withdrawal pag-final, wala pa pong ginawa yung International Criminal Court Prosecutor's Office. Preliminary examination lang. Ano ba ang ginagawa ng preliminary examination? Tumatanggap sila ng information galing kay Trillanes, galing kay Matobato, galing kay Las Cañas, at nagda-download din sila ng mga sa YouTube ng mga balita na nangyari sa Pilipinas. Kasama na po yung video na saan nagsalita si Duterte na kill. At nagsalita si Duterte doon sa Quad Committee, na download nila lahat yun. At ang ginagawa po ng Office of the Prosecutor ay nagda-download din sa Amnesty International at saka Human Rights Watch. Yan po ang ginagawa nila. So ibig sabihin, those things were done without consulting the Philippine government. Dahil hindi sila tumawag sa Philippine government, wala pong cooperation na masasabi mo na nangyari. At kung walang cooperation na nangyari, ibig sabihin, pag in-apply mo yung Article 1 to 7, paragraph 2 na nagsasabi, ang jurisdiction ng ICC ay mangyayari lamang kung mayroong kooperasyon nangyayari sa anumang bagay sa gitna ng ICC at Pilipinas sa panahon na ang withdrawal ay hindi pa final. At dahil walang kooperasyon, ang unang argumento ko ay wala na siyang jurisdiction sa pagbibigay pag-umpisa ng investigation. So nag-apply po ang Office of the Prosecutor ng authority to investigate the Philippine situation ay noong June 14, 2021 na. 2 years mahigit na nakalampas mula nung naging final na ang withdrawal ng Philippines. In my theory, ay hindi na yung wala ng authority ang ICC. Pagkatapos, ginrant naman ng ICC pre-trial chamber noong September 15, 2021. So ang tanong, moot and academic na ba? Kasi inaprubahan naman ng pre-trial court. Ang sagot, hindi pa po siya moot and academic sapagkat po sa Article 19 ng Rome Statute ay binibigyan ng karapatan ang akusado na magsampa ng motion ulit na ipadismiss ang kaso. Ang una nagsampa ng kaso ay yung Philippine government na binasura din sapagkat ang sabi ng appeals chamber ay wala namang genuine na pinag-usapan sa pre-trial court level na tungkol sa jurisdiction. Ang pinag-usapan lamang po ay tungkol sa kung mag-investigate ba, kung nag-iimbestiga ba ang Pilipinas o hindi. Kasi kung nag-iimbestiga ang Pilipinas, ibabasura ng pre-trial chamber ang kaso. Kasi gumagalaw naman ang Pilipinas. Pero kung sinabi nila na hindi naggumagalaw ang Pilipinas, tatanggapin ang kaso. Ngayon, ang conclusion ng pre-trial court ay tinanggap ang kaso sapagkat nakita nila hindi sapat ang galaw ng Philippine government para sabihin na bibigyan ng katarungan ang mga biktima para imbestigahan ang mga crime na nangyari. Yun po ang findings ng pre-trial chamber. At nakalagay din po sa decision ng pre-trial chamber na may karapatan din ang akusado at ang Pilipinas na mag-question kung may authority pa ang ICC o wala. Bagkus, ginawa ng Pilipinas na question. Nagdesisyon, ang question nila, sinampa po ni Minardo Guevara na kumuha sila ng abogada na taga-England at si Bongbong Marcos, ang positioning nila ay walang jurisdiction ang ICC. Ang argumento nila walang jurisdiction kasi nung nag-withdraw nung nagbigay ng authorization ang pre-trial court ay wala na, hindi nakasapi ang Pilipinas. At ang argumento nila,
Sa Article 127, ang sinasabi lang, any matter na under consideration sa noong cooperation sa gitna ng Philippines at saka ICC, kung meron man, ay dapat yung matter na under consideration by the court. Ano naman ibig sabihin by the court? Ibig ba sabihin na by the court, kasapi ba yung, kasama ba dyan ang Office of the Prosecutor? Ang sagot yan, hindi po. Kasi, na-vlog ko kanina na ang prosecutor ay independent of each other sila ng court. Yung court independent din sa prosecutor. Ang action ng prosecutor ay hindi mo pwede tawaging action ng court. Ang action ng court ay hindi mo pwede tawagin na action ng buong court. Maliban na lamang kung may blending of powers. Ibig sabihin ng blending of powers, nagsampa ng kaso ang Office of the Prosecutor at inaksyonan ng Office of the Court ng pretrial chamber. So kung inaksyonan, saka palang magiging court action yon or consideration under the court, under the court's imprimatur. So ngayon, ang Article 127 ay court lamang sinabi. So dahil court lang sinabi, hindi mo pwede masasabi na ang preliminary examination ay action ng court. Okay? So alam nila ni BBM yan, alam nila ni Minardo Guevara, and yet hindi sila nag-imbestiga. Tapos itong December 2024, nag-anunsyo na sila na investigahan na daw si Duterte. Hindi ang problema, hindi naman ginawa. Therefore, naglabag si Bongbong Marcos ng kasalanan na betrayal of public trust kasi inaasahan na ng public na kakasuhan si Digong. So, gano'n lang kasimple. So, ngayon, nais ko lang din i-play dito yung pakinggan natin po yung in-interview ni Lynn Buwan ng Rappler, yung international law expert na nagsasabi na may jurisdiction pa rin ang ICC sa Pilipinas at kokontrahin ko. Pakinggan nyo muna natin sila. And a lot of discussion of whether the Philippines is still under the jurisdiction. Yeah, It seems to me that the first big hurdle of the prosecution would be jurisdiction. And there's been a lot of discussion of whether the Philippines is still under the jurisdiction because the investigation was authorized way after we have withdrawn, or the withdrawal has been made effective. What is your opinion on this issue? So my opinion is that the chambers are getting it right, and we have a certain degree of ambiguity in the Rome Statute. Article 127 of the statute states that as long as there are proceedings sort of under consideration, the jurisdiction of the court remains attached. And so really the question here is, was the preliminary examination that started sufficient to keep the court's jurisdiction alive? Okay, magandang tanong niya. Yung preliminary examination ba na sinasabi ko kanina, na inanunsyo ng Prosecutor's Office or ni Patubin Sauda na noong February 8, 2018 na membro pang Pilipinas ng ICC, yun ba ay kasama sa consideration na binabanggit sa Article 127 ng Rome Statute? Yan po, sasagutin ngayon ni yung lawyer na ito. Nakalimutan ko lang pangalan niya. Now, some judges in dissent looked at Article 12 of the statute and they said, well, but you have to actually be exercising your jurisdiction. And the okay. So, paliwanag niya, yung ibang judge daw, na nire-refer niya yung judge na pumabor sa Pilipinas ng argumento ng Pilipinas na wala ng jurisdiction or authority ang ICC, ay nagsasabi na magkakaroon lamang ng authority or jurisdiction ng ICC kung actual na in-exercise o ginanap o ginawa niya na ang kanyang kapangyarihan. So, kailan ba ginawa ang kapangyarihan? Kung base mo sa Article 12, kung nagbigay na ng authority to investigate ang court. Kaya ilalabas ko ngayon dito mamaya yung Article 12. Pakinggan at saka Article 127. Pakinggan natin ulit si Madam Lawyer, bata pa na babae. Examination phase isn't enough. And so under international law, we look at a treaty called the Vienna Convention on the Law of Treaties, and we say, okay, we have some ambiguity in the Rome Statute. How do we resolve this? We look at the text, we look at the context,
we look at the object and purpose, and then we look at the Vienna Convention, we look at other sources of international law and the practice of other international courts. And So, ibig sabihin, sa sinabi niya, sa para resolbahin, kasi tinirecognize niya rin na issue yan, question yan. Ngayon, sinabi niya, para ma-resolba, ginamit niya ang ibang mga international laws na treaties, kasama ang Vienna Convention. At sinasabi niya bandang huli, kung walang express na prohibition na pagbabawal na mag-exercise ng jurisdiction, ibig sabihin allowed. Now, in the case of ICC, Rome Statute, wala pong nakasabi na express, na klaro, na kung kailan ba ang timeline ng Pilipinas, ng ICC sa Pilipinas. Pero sa akin naman, in-extrapolate ko base sa mga artikulo na nakalatag sa Rome Statute. Pero pakinggan natin siya, ang kanya pong sabihin, dahil wala pong batas na nagsasabi na may express o tahasang sinabi na bawal na ang jurisdiction ng ICC, kaya ang kanyang conclusion, may jurisdiction ang ICC. So pakinggan natin siya. uniformly, in all cases, the International Court of Justice, the Inter-American Court of Human Rights, and the ICC have concluded that unless there's a specific statutory bar, the rule is the court's jurisdiction remains attached so long as, in the ICC case, there were some proceedings that were opened and that the crimes were committed while the state was still a party to the Rome Statute. And both conditions are met in the Philippines case, and that's why they say there is continuing jurisdiction in the case. So yun sabi niya, ulitin ko lang, na sinabi niya kanina, dahil walang batas o international law nagsasabi na bawal na, so ang conclusion niya ay may jurisdiction pa rin ang ICC sa kaso ng Pilipinas. Which is, I object to. Okay, ito, pakinggan natin siya ulit. Obviously, that will be litigated, right? But I think the courts have been getting it right. I understand it's because like we were only the second party to withdraw from the ICC, and in Burundi's case, the chamber authorized the investigation within the withdrawal period. Are we novel in that sense? Is this why this is still an issue to this day? It's because it's the first time that this happened? Well, I think, you can imagine a continuum situation, right? So you can't, absolutely, it would be impossible, I think, now to hold the Philippines under jurisdiction of the court for crimes that were committed after the withdrawal. Clearly, there's no jurisdiction, or even for crimes that were committed a long time ago that were not under preliminary examination. Clearly, there has to be some activity by the court in order to trigger the court's jurisdiction and make the withdrawal ineffective. It's true that Burundi is in a later stage. So Burundi So, ibig sabihin, sabi niya, para may jurisdiction ang ICC sa Pilipinas, there has to be some activity. Ano yung some activity? Tapos, kinumpare niya yung kaso ng Pilipinas sa Burundi, sa bansang Burundi. Sa kaso kasi ng Burundi, ay nag-withdraw din ang Burundi kagaya ng Pilipinas. Kayon, naging final sana noong October 27 ang jurisdiction ng ICC sa Burundi. Pero October 25, 2 days before the expiration, nagpalabas ang ICC ng authority to investigate. Kaya hindi tayo parehas sa sitwasyon ng Burundi. Ang tawag dyan namin ay the Burundi situation is not on all fours with the Philippine situation. if you think of a continuum, right, the Philippines is probably at the beginning of the continuum. Burundi is probably well within the statutory situation. And the example I gave of, well, the crimes were committed before, but nothing was done, right? The referral, Article 15 communication happens today. Those crimes are clearly outside the window. So you have what I would say is a continuum. And I think this is within the continuum because the crimes were committed while the statute was in force and the preliminary examination shows that they were under consideration by the court. So, ibig sabihin, It seems to me nakikita that the niyo, ang argumento niya, opinion niya lang. Wala rin siyang na-cite na decision ng International Criminal Court na pagbabasihan. Kasi kung meron na dating decision ng International Criminal Court sa kaparehong sitwasyon, ay pwede mong gamitin na basihan. Kaya lang, as of now, ang meron lang tayo with respect to the Philippine situation ay ganito. Ang action na ginawa ng Office of the Prosecutor ay preliminary examination nung nagsimula noong February 8, 2018. At
natapos na lang ang withdrawal effectivity noong March 17, 2019 na hindi nakasapi ang Pilipinas sa ICC ay hindi pa rin tinapos ng Office of the Prosecutor ang kanilang investigation. Ay di investigation, preliminary examination. So nagsampa sila ng motion o ng request para sa authority na mag-investigate sila sa sitwasyon ng Pilipinas noong June 14, 2021 na. So, malampas na 2 years. Pagkatapos ng September 15, 2021 din, saka pa lang nagpalabas ng utos ang pre-trial judges na sige, mag-investigate kayo sa Pilipinas. Pero with that, I maintain that the ICC has no jurisdiction over the Philippines now. Ito, ilalabas ko yung Rome Statute Article 1 to 7. Hanapin natin. Saan ba yan? Ito. Ito yung Rome Statute. Ibig sabihin statute, batas batas na ginawa sa Roma. So, nakita nyo na Rome Statute? Yan po Rome Statute. Ngayon, para maklaro nyo yung Rome Statute, iangat ko lang. Yan po Rome Statute of the International. Ngayon, punta muna tayo sa Article 1 to 7. Kasi nag-withdraw ng Philippines, dito mag-apply ang batas ng Rome Statute sa Article 1 to 7. Okay. 1 to 7. Number 1, withdrawal, no? Number 1, a state party, in this case Pilipinas, ay pwedeng mag-withdraw sa pamamagitan ng sulat na mag-withdraw ito at ibigay sa Secretary General ng United Nations. At ang pag-withdraw na yan ay maging epektibo lamang 1 taon matapos 1 taon ang lumipas matapos mula nung matanggap ang sulat ng pag-withdraw. Or pwede mag-withdraw na mas mahigit 1 taon. Pero kung hindi sinulat kung ilang taon, ay automatic 1 taon ang konsiderasyon. So, paragraph number 2, yung state, kagaya ng isang Pilipinas in this case, shall not be discharged. Hindi sila mawawala sa obligasyon ng dahil lamang umalis ito. Pero ang obligasyon na sinasabi dito, from obligations arising from the statute habang kasapi pa ang Pilipinas sa statute. So, mga obligasyon na na-acquire nila sa panahon ng kasapi pa ito ang Pilipinas sa Rome Statute or International Criminal Court. Tapos, ano ba yung mga obligasyon? Kasama din daw dito yung tinatawag na financial obligation. Financial. Financial. Kita niyo? Financial. Ibig sabihin, pag financial, yan po yung membership fee ng Philippines at saka yung contribution para sa gastos ng International Criminal Court. At dinugtong dito ito, ang withdrawal ng bansang umalis ay hindi makaapekto sa mga bagay na nakipag-cooperate, nakipagtulungan na ang Pilipinas sa korte. Kung meron man, ang tanong, ano ba ang mga bagay na pwedeng sabihin na nakipagtulungan ang Pilipinas sa ICC? Kung ako tanongin nyo, pwede ba natin sabihin na yung preliminary examination na ginawa ng Office of the Prosecutor noong February 8, 2018? Sagot, hindi po. Bakit po? 2 rason ko dyan. Unang rason ko po, with due respect to the lady lawyer na International Criminal Court lawyer, ay because of the fact na yung preliminary examination na yung ginawa, walang ebidensya na tumawag ang Office of the Prosecutor sa Philippine government para humingi ng tulong. So, ibig sabihin, kung walang hingi ng tulong, walang cooperation na nangyari. The only way na makipag-cooperate ang Pilipinas ay kung humingi ng dokumento ang tinatawag na the Office of the Prosecutor.
ang katotohanan, nagkasya lamang ang Office of the Prosecutor sa mga dokumentong binigay ni Attorney Jude Sabio at ni Edgar Matubato. At kasama rin yung binigay ni ex-senator Antonio Trillanes na mga affidavit ni SPO3 Arturo Las Cañas. In other words, wala po silang contact sa Philippine government. Hindi man lamang sila humingi ng tulong sa Philippine government. In other words, walang cooperation na nangyari. Ngayon, babasahin natin ngayon. Ito, palakihin ko yung Rome Statute, ha? Yan, palakihin ko. Sinabi, ha, its withdrawal shall not affect any cooperation with the court. Kung may nagkipag-cooperate na sila sa court, ang Pilipinas ay hindi mapiktado in connection with criminal investigations and proceedings, in relation to which the withdrawing state had a duty to cooperate. Ang tanong, nakipag-cooperate ba? May pinagbagay pa sila pinagtulungan? Wala po on record. Hindi po nagsubmit ng ebidensya ang Office of the Prosecutor na nagkaroon ng pakipagtulungan. So ngayon, sinabi pa dito na nor shall it prejudice, hindi rin mas maapektahan o prejudice ang mga pagpatuloy ng konsiderasyon sa anumang bagay, any matter, na which was already under consideration by the court prior to the withdrawal become effective. So, anong sinasabi? Mga bagay o kooperasyon o anumang bagay na kinukonsidera na ng korte. So pag sinabi kinukonsidera ng korte, ang tanong, kasama ba ang Office of the Prosecutor pag sinabi nating korte? Ang sagot po ay hindi. At ano ang rason kung bakit hindi? Sapagkat po, independent ang prosecutor kaysa court. At ang court, independent din sa prosecutor. At yung independence nila sa isa't isa ay hindi pwede ng action ng court ay matatali mo ang Office of the Prosecutor. At hindi rin pwede na sabihin na ang action ng prosecutor ay matatali ang court. So, ibig sabihin, kung sa preliminary examination ng pag-uusapan natin na nangyari noong February 8, 2018, tanong, matatali ba ng prosecutor ang korte? Yan ang magandang tanong. Kung matatali niya ang korte, ibig sabihin, may jurisdiction pa rin ang ICC sa Pilipinas dahil isa yan sa anumang bagay, any matter. Pero ang tanong, kasama ba? Pwede mang tawagin na aksyon ng korte yung aksyon ng prosecutor's office? Sagot, hindi po. Sapagkat independent of each other sila na mga opisina. Ito pong aking pruweba kung bakit independent sila. Ito ha. Unahin muna natin ang sinasabi rito. Sa Article 34, organs of the court. Yung organs of the court, the presidency. Kundi president ng ICC. Number 2, the appeals division, the judges, trial division judges, at saka pre-trial division judges. Number 3, office of the prosecutor. Number 4, the registry. Itong registry, ito yung parang clerk of court na marinig nyo dito sa Pilipinas. Dito tayo, pagpunta tayo dito sa ibaba. Yan. Chambers. Independence of the judges. Ang judges, independent siya sa Article 40 na hindi siya pwede diktahan ng prosecutor at hindi rin siya pwede diktahan ng president ng court at hindi rin siya pwedeng diktahan ng registry ng court. Nang ibig sabihin, kung ano man ang aksyon na ginawa ng registry ay hindi mo pwedeng sabihin aksyon din ng judges.
Kung ang ginagawa naman ng president ng ICC ay kung ano man ginawa niya, hindi mo pwede sabihin action din ng judge yun. Kasi independent ka sila sa isa't isa. Next, independence naman ng prosecutor's office. The office of the prosecutor shall act independently as separate organ of the court. It shall be responsible for receiving referrals and any substantiated information on the crimes within the jurisdiction of the court, for examining them and for conducting investigation and prosecutions before the court. A member of the office shall not seek or act as instruction from any external source. So grabe ang independence niya. Because of that independence, ay hindi mo pwedeng sabihin na ang action ng court, ang action ng prosecutor ay action din ng court. So, kaya ang aking conclusion dito, na nung binasura ng ICC Appeals Chamber Judges, na kung saan 3 sa 5 judges ay bumuto sa pagpatuloy ng investigasyon at ang 2 ay bumuto na ibasura ang kaso dahil walang jurisdiction ang ICC, ay dapat nagsagawa na ng action sila ni BBM. Dapat gumawa na sila ni BBM ng investigasyon. Hindi nila pwede maging excuse nila ni BBM para sabihin, mga pulis kasino na pumatay, walang report eh. Hindi nyo pwede gagawin yan. Mayroon tayong National Bureau of Investigation na mag-investigate para mabigyan natin ng katarungan ang mga taong namatay dito sa lugar natin. Nakakahiya naman yan, sa ibang bansa pa sila kukuha ng katarungan. Kaya because of that, I look at it as a betrayal of public trust sa ginagawa ni BBM na hindi siya umaksyon. Okay? Hanggang dyan lang siguro at maraming salamat po sa lahat. Sana naintindihan niyo po ako kung anong ibig kong sabihin. Siguro magbasa po ako ng ilang kwan dito ha. Sila T.Y. Pascual, 1 versus 1. Edirestayin kaya nga sina Putin, ingat at ayaw lumaban ng Russia na bibiyahe pang pumasok sa isang country na miyembro ng ICC kasi delikado silang arestuhin. Chiles Costas, nauna ang sentence bagong investigasyon. Tama po ka. Wala pang investigasyon nangyari. Pero sapat na po ang ebidensya ng Quadcom. Naniwala ako sapat na ang ebidensya. Bakit hindi kasi simulan? Romel Bingson, good evening po. Tirador, Dr. Engineer Tuto. Tapos si Edelstein at Chiles Costas, meron ng sentence laban kay Putin. Wala pang sentence po kay Putin tsaka kay Netanyahu. Kundi, warrant of arrest pa lamang po. So, may ang kunyang, bakit ka po kay BBM ay nasa ICC na? Kasi may obligasyon si BBM na kasuhan, na magbigyan ng katarungan ang lahat ng biktima ng injustices dito sa Pilipinas. Kaya nawawalan, tinira niyang tiwala ng tao sa kanya. Siya ang presidente, siya mag-utos dapat yan. So, dapat i-abolish ang ICC. Sa totoo lang, naging ineffective sila. Hindi sila gumagalaw. Biro mo ha, February 8, 2018, nagsimula na sila examine. Tapos, alam na nila na nagsampa ng withdrawal si Duterte noong March 17, 2018. Bakit hindi nila pinabilisan ang kaso? At bago mag-final ay nagsampa na sila ng request for authority to investigate. Yan ang problema ginawa ng prosecutor. So, ngayon may maasahan pa tayo. Siyempre, magkaaway naman si BBM at saka si Duterte. So, maasahan natin na makakakuha ng katarungan yung mga biktima. Kasi nga, control naman ni BBM ang mga judges. Control niya mga prosecutor. Di ba? Natural lang sa Pilipinas sa atin. Gano'n naman dito kung sino yung nasa poder, siya yung mahisay. Ami Guevara, Dr. Nitoto, kasi kung may impeach si BBM, ang papalit ay si Sara, kawawa na naman si Attorney Leila de Lima. Hindi naman siguro. Masyado namang pangit naman sabihin na kung si Sara maging presidente ay buang na. Hindi naman. Let us give the benefit of the doubt to all persons that we know. Ganun lang po kasimple. Kung totoo lang, mas kawatan pa ng dihamak si BBM. Though I don't like BBM, that it will worst.
sana ang papalit kay BBM, dapat nga sana, total, may impeachment na laban kay Sara, impeach sa BBM, para dalawa sila mapapalitan, magkaroon ng special election. Music lover, ICC, pati pag-decision ko meron o wala silang jurisdiction kay Digong, dapat hawak na nila si Digong. Kaya dapat nagsampa na sila ng kaso noong December, January 24, mga January, February. So March, meron na sanang warrant of arrest na lumabas. Music lover, sa bagay, wala namang masamang umasa at mabigo. There's time, ganun din yata sa Russia at Israel, di po ba? Kaya may sentence. Wala pa po silang sentensya, Ed. Ang warrant of arrest pa lang po. At hindi pa bawal po sa ICC magsentensya na hindi po present ang akusado. At DGIM niya, sabi ni Centralia na 2017 pa nila binigay. Ang problema, hindi umaksyon kaagad ang ICC, ang prosecutor's office. Actually, April 2017, binigay nila Trillanes eh. Tapos may follow-up at 2017 din ulit. May bagong binigay. Ito kay, kung hindi ako nagkamali, yung kay Las Cañas na mga testimonya. Si Alan Chua, talagang gumagana ang hostisya sa Pilipinas, mag-imbestiga na nga ang Quadcom. Nag-imbestiga ng Quadcom, bakit hindi pa na tinuloy? O Crispin Rivera, abak na. Tapos Prosperis, abak. Yan, loud and clear. So, kasi kanina kasi wala akong sounds, no? Anyway, ibabawas ko lang dito yung 19 minutes. Iti-trim down ko yung video. At salamat naman sa mga nanood at you stick with me kahit na walang sound ako kanina. Ay salamat po si Virginia Palisok. Tapos sino pa? Si Eulalio Ortasan, Emilex Yuel, tapos DJ Jan Miranda, tapos si Eder Stein, Presperes, Binda Gahe, from Rome, Italy, shout out sa lahat ng OFW sa buong mundo. Iboto na po natin lahat ng bago. Lahat na lang po ng bago iboto nyo. Huwag na yung luma. Crispin Rivera, Mayapa Abengi, Dr. Engine Toto Tirador. So, tapos Laminosa Island, Laminosa, walang audio kanina. Okay, JD Adabin, Eliser Umali, Ler Archita, Astra Causing Real Talk, si Toto Tirador. Roy Bitoy, wa man ko tingog, wa di tingog, no? Maayong buntag na lang kaninyong tanan. Okay, so maraming salamat po. At Leonora Gonzales, sino pa? Bombet David, audio wala, sabi niya. Nako, di ba si Philip Pahi, nako, sound off. So anyway, maraming salamat po. Marcelo, sino pa siya? Marcelo Samburayan. Tapos si Jan Miranda, Mel Baruelo, Jeremy FWHK, Bombit David, JT Suidad, ay mare, walang sounds ha. Joseph Ampilanon, walang sounds. Okay, Balikbayan Life, Ryan Mercado, Danilo Basilio, Takaw Oras, Bernard Magtibay, tapos sino pa? Dami nyo Tapos si Ryan Mercado, Prince Omar Music, walang sounds. So, tapos si Melicio Castromayor, Presperis, Sabadilon Tirando Banyas. Okay. Maraming salamat po sa inyong lahat.